masarap pong makinig eh. Napapabuntong hininga na lang ako kasi parang ganito pala yung feeling na lahat ng verse nasabi na. Sabi na, sabi ko parang lahat ata ng hinanda ko, nandun na. So napapabuntong niya. Pero anyway, buti may backup si Elder Beam. Mas maganda daw yung paulit-ulit. Amen. Kasi ang mas maganda yung paulit-ulit kaysa wala nang ulit. No? Mga patay na lang yung wala nang ulit. Okay? Titus 1:4-5. To Titus, my own son, after common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ our Savior. For this cause let I be in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting and ordained elders in every city as I had appointed thee. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo, O Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa hapon na ito na inayaan niyo po kaming makapakinig, makapag-preach, makapag-aral ng inyong mga salita. Nawa, O Diyos, kayo ang manguna't gumabay sa amin, tanging kalooban niyo lamang ang manguna ngayong hapon, at linisin niyo po ang aming puso't isipan ng sa ganun. Wala pong kasamaan na makapasok sa aming spiritual. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang topic po natin is Bible-based leadership. No? Hindi po pabasa-based, hindi pasugo-based, hindi po Quran-based, no? Bible-based. Ano pang mga books? Books of Mormon-based. Madami, no? Tayo po ay Bible-based. No? Yun po yung sinusunod nating aklat. No? Before pumunta tayo sa ating topic, Bible-based, isa-isahin po natin yung maraming pong issues na kakaharapin ng mga elders. No? Ito po ay some issues lamang. Issue ang number one problema kung bakit yung isang elder ay nawawala na. No? Nawawala na sa tamang daan. Wala, kasi hindi niya nakakayanan yung issues na nababato sa kanya eh. No? Kaya tatalakayin po natin kahit yung mga issues na yun. Number one, issue, church politics. No? Nabanggit ni Elder Marshall, nagkakaroon ng una-una, 1, 2, 3, 4. Church politics po yun. May president, halimbawa si Elder Romel ang president natin. Vice President si Elder Beam. Pag namatay si Elder Romel, may papalit, no? Church politics. Number one issue po yan ng mga churches ngayon. Bakit po kaya? Pera. Number one yun eh, pera. Patong-patong, mga church politics. Ito, tayo bilang PB, nagkaroon na rin ng church politics, PB versus PB na. No? Ang tanong, sino ba talaga yung totoong PB? No? Nagkaroon na ng division yung mga PB ngayon. Masakit man aminin, pero nawala na po yung unity. No? Katulad yan, konti lang tayo supposed to be, marami pong PB sa Philippines eh. Given na yung hindi makakapunta yung Mindanao, Visayas, pero sa Luzon, siguro malapit-lapit lang yun. Bakit po kaya? Ito na, yung division, church politics, napupolitika na. Kasama politika dyan, yung naiiba na yung doktrina. Hindi na natin ma-invite, sino ba talaga yung totoo? Alam natin tayo yung totoo mga kapatid. Amen. Division, Philippians 2:2. Fulfill you my joy, that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Wala na eh. Wala na tayo, hindi na iisa yung pag-iisip natin eh. Tuparin nyo ang aking kagalakan na kayo'y magkaisa ng pag-iisip. Issue na po ngayon yan. Wala na, hindi na tayo nagkakaisa. Tayo ngayon, hapon, tayo ay mapalad. Nagkakaisa mo tayo ngayong hapon na ito. Masakit man, in reality, yung mga kapatid natin din sila eh. Mga kapatid natin yung ibang PB, kaya nga lang, hindi na nga ako nagkakaisa. Issue po. So, pag dumating po yung issue ganito sa church nyo, at dun mismo sa local church nagmula yung politika, kailangan po natin harapin yun. I-fix na po natin kagad yun. No, nagkakaroon ng kudita yan eh. Nagkakaroon ng pup eh. Pag hindi po natin aawat agad, no? Hindi natin nasolusyonan. 1 Corinthians 1:10. Doon pa rin po tayo sa church politics. Now I beseech you, brethren,
by the name of our Lord Jesus Christ, that you speak the same thing, and that there be no division among you. That there be no division among you. Kaya nga lang, inaatake talaga tayo ng kalaban. No? Tayo ba o PB versus PB na nga eh. Nagkaroon na ng division. Kaya ang linaw-linaw. Ngayon, pinamamanit ko sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayo lahat ay mga salita ng isang bagay at huwag magkaroon ng mga pagkabahabahagi sa inyo. Bakit nga ba nagkaroon ng pagkabahabahagi sa PB mismo? Sa atin? Hindi nagkakaisa. Magkasalungat na ideya. Ano pa? Magkaibang paniniwala na. Masyado nang na-adapt. No? Eh may nananatili sa katotohanan. Division talagang mangyayari. Ayun na yung issue na kinakaharap ng mga elders ngayon. No? Since Bible-based tayo, mananatili tayo sa Bible-based. No? Division na nga, no? Magkaroon ng division. Number 2, church organization. No? Nagkaroon ng problema sa Amerika. Kala elder team noon. Nagkaroon ng malaking organization. At umantong, saan pa rin umantong? Kanina, church politics, umantong saan? Sa pera. No? Pera na naman, ang number 1. No? Nagkaroon ng church organization, pag hinayaan mo natin, magkaroon ng mga organizer, pinapasok yung church. Ano yung mga taong gusto pumasok sa church? Politiko. No? Mga organizer. Elder Beam, baka yung mga kapatiran dyan. Awitan mo naman ako, aawitan din kita. Wala na, pinayaan natin eh. Number issue yan. Pag hindi mo pinayagan yan, titirahin ka naman yan. Amazing Grace ay awit ko sa kanya. No? Nagkakaroon ng issue yung ganyan. Mga pinapasok tayo sa Cavite, maraming kumakatok. No, kahit nga lang yung paglagay ng karatula eh. Once na pinayagan mo yan, wala, kukulitin ka na niya. Pero once na hindi mo naman pinayagan yan, kumanda ka. Sigurado. Kailangan natin yakapin yung bilang leader, no? Bilang elder, kailangan mo yakapin yung mga ganun pagsubok. Marunong tayong tumanggi, mga kapatid. Next. Number 3, church order. Ito marami to. Nagiging masyadong mataas ng elder. Marami nang pinag-iimbento sa church. Este kulay ng damit. Ang kulay natin ngayon, kulay blue. Para support tayo sa Gilas, Pilipinas, mga kapatid. May uniform. May uniform. Nagkakaroon na ng order sa church. Nagiging issue po yan. Ang kalaban mismo yung kapatiran. Sige na, Del, pumayag ka na. Support tayo. Diba? O sa ibang denomination, sa ibang religion, may mga itsura pa dapat ng anong klaseng upuan. May mga patulis dapat. Mga ganyan. Pag upuan mo pabilog, umalis ka na dito. Diba may mga ganyang issue? Masyadong nagiging Diyos na yung turing ng leader. No? Naging issue po ano pa? Sa panahon ngayon, gadget. No, yung elder masyadong magalit na, kinukuha lahat muna ng cellphone. Sige, di kayo nakikinig, kunin ko muna lahat yung cellphone nyo. No? Masyadong nagiging yung order sa church. Mahigpit na. About naman sa mga gadget, mga kapatid. May lesson dyan napanood ko kahapon. Saktong-sakto. Sino dito yung may gadget na, Oppo? iPhone. Oppo, iPhone. No? Si Sis, iPhone. No? Sino pong may-ari niyan yung sa Sis? Company. Hindi po ikaw? Bro, sino may-ari niyan der? Ikaw. Ang totoo po nun, wala ko tayong may-aring gadget na. Na-realize ko lang din yung gadget pala na hawak ko, hindi ko pala ito pagmamayari. Ako ang pagmamayari ng gadget. Kasi inuubos ko yung oras ko sa kanya. No? Nagiging dahilan to para ubusin ko yung oras ko. Pero sa akin, given naman kasi nagbebenta ako. Palusot pa no? Palusot pa. Pero totoo yun. Nagiging nagiging part siya na dinidivision ka rin. No? So, ang reality pala, gadget ang may-ari sa atin. Kasi inuubusan natin ng oras. No? Church order. Bilang leader, no?
Paano ba natin magiging, hindi tayo masyadong authority, hindi tayo masyadong boss. Para maging babe yung kapatiran, hindi na natin kailangan kunin pa yung mga ganon. Ipaalala natin mga kapatid. No? Practice to behave, 1 Timothy 3:15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Amen. Bakit ba kailangan maging babe sa house of God, mga kapatid? Kasunod, which is the church of the living God. Yun pala. Kailangan mo maging babe dito. Ito yung church ng ating living God eh. At ano daw? The pillar and ground of truth. Kapag hindi ka nag-babe, hindi ka matututo. May nagpipreach, nagkakwentuhan kayo. Ang tungkol, hindi pa sa church marites. Diba? So, paano ka matututo ng, this is a pillar of ground of truth. Paano ka matututo ng katotohanan? Nagre-record pa. So, yung church order, practice tayo to be. Plus, respect your elders. Ito na. Tayo, bilang elder, ituro natin sa mga kapatiran na respetuhin yung mga namumuno. No? 1 Timothy chapter 5:1. Rebuke not an elder, wag mong sawayin ang isang matanda, kundi pakiusapan mo siya na gaya ng isang ama. At ang mga nakababatang lalaki bilang mga kapatid, ang mga matatandang babae bilang mga ina, ang mga nakababatang kapatid na babae na may buong kadalisayan. Amen. Hindi lang pala sa elder, respetuhan sa isa't isa. Habang nandito sa loob na, labas ng church, no? Ayun yung number 3 nagiging issue. Number 4, ito malala. No? Ready na kayo sa malala? Church adaptation. No, kawawa. I-imagine ko, hindi ko na lang sasabihin, marami na akong TV na na-adapt na. No, yung mga makamundong gawain. Totoo yan. Hindi na natin kailangan sabihin yan. Nakikita na natin mismo yan. Church adaptation. Special presentation. Bakit ba kailangan nun? Bible-based yung topic natin. Issue na yung tinatalakay natin. Bakit kailangan ng mga ganung bagay? Special. Ngayon, Elder B, may nagsabi nito, gusto mag-special presentation. Diba? Kakarapin mo yan. Kailangan mong sabihan ng kapatiran. Wala tayong ganyan, God. Sige. Kaya payagan mo. Lalaki yung offering natin yan. Diba? Mga issue na totoo. Ano pa? Tradition. Yan na. Na-adapt na yung tradition. Sabi masalalaan dyan. Totoo yan. Na dapat walang tradition, yung iba, nagpapasko na. O dati nang may Pasko. Diba? Hindi pa rin nawala, nag-TV na, ayaw pa rin tanggalin. No? Valentine's Day. Grabe talaga yun. Pasensya na kayo mga kapatid ha. Kailangan talaga nating harapin yun. Itodo mo na, Brad. Itodo mo na. Sa mga nakikinig sa bahay, talagang tatamaan talaga tayo kasi nakikita natin eh. Diba? Pilitin natin, kasi paano natin may iwasan kung hindi natin ipa-practice? Yes. Sabi nga nila sa English, practice makes perfect mature no? Magiging mature tayo sa mga ginagawa natin. Pero meron nga bakit, sa tingin niyo mga kapatid, bakit nila, alam na nilang mali, bakit nila hinahayaan lang? Non-essential. Non-essential daw, or nasasatisfy na yung laman nila. No? Satisfying of the flesh na. Valentine's Day, wala tayo, pero nagagalak yung puso ko mag-preach ngayon ng Valentine's Day. No? Nasasatisfy na yung laman nila, kahit alam nilang mali. No? Yun na, na-adapt na kasi nila. Church adaptation. Satisfying of the flesh. Colossians 2:20-23. No? Wherefore, ye dead with Christ from the rudiments of the world. No? Why is thou living in the world subject to ordinances? Ano daw yon? Touch not, taste not, handle not, which are to perish with the using after the commandments and doctrines of men. Doctrines of men lang yung mga satisfying of the flesh na kung ano-anong pinapasok mo sa church. Diba? Wala na eh, na-immune na sila eh. Masyado na silang natutuwa na magpasok na kung anong innovation na. Nag-i-innovate, nagkakaroon na ng grupo-grupo. Dapat naman wala.
Nagkakaroon na nga ng leadership of women. A-adapt na rin yung iba. O hindi ako nag-ano, pero totoo. Ano pa? Sunod mukat-mukat mo, meron ng instrument. Kasi nga, wala na. Todo na eh. Mukat mo, iba na yung kanta eh. Rock and roll na eh. Basta daw tungkol sa Diyos eh. So, nasasatisfy yung flesh, no, mga kapatid. Ano pa? Anong nasasatisfy? Church adaptation, yung practices. No, nawala na yung perpetuity ng ng practices. Hindi lang sa doctrines dapat. Pati dun sa practices dapat Amen. meron tayong perpetuity. Kaya nga lang, nagiging issue na, naiiba na yung practice. No? Hindi na biblical, mga kapatid. At number 1 dyan, yung elder pa nagpapasimuno. Matindi talaga, elder talaga nagpapasimuno. Nakikita na natin eh. Tapos pa. Ikaw elder ka, pero ang bungad mo alak. Ang bungad mo, singing, videoke. Totoo yan, ito na sinasabi na natin eh. Nakikita natin mga kapatid, nag-iiba na yung practice ng isang believer. No? Nag-iiba na yung practice. Hindi lang basta believer, kundi isang leader. No? Isang elder, nag-iiba na yung practice. Kaya may paalala ang Biblia, Colossians 2:8, mga kapatid. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. No? Amen. Nagbabala na yung Biblia, pero parang binabaliwala na lang natin eh. So, nagiging abuse, pinili naman ako ng Lord eh. No? Ligtas naman ako eh. Hindi abusive ka. Sasabihin niya, mag-aantay na lang ako ng palo. May kita naman yung ko eh. Diba? Na-abusive ka. So, nag-iba na yung, hindi ka na Bible-based. Hindi ka na Bible-based leadership. No? Nag-iba ka na. Kumbaga, ano pang satisfying, ano pang church adaptation? Yung beliefs, nagbago na. Yung doktrina, nagbabago na talaga. Doktrina na mismo. Baka yung by election, naging by works ka na rin, sigurado. Dahil kakasatisfy ng laman mo. Nag-iiba na. Ayan yung mga kakaharapin nating mga elders. No? Tayong mga leader, handa dapat tayong kaharapin yung mga gantong klaseng issue. Number 5, government law and pattern. Ito talaga mahirap to. No? Itong government law, applicable to sa mga sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, napakahirap po ng TV doon. Kasi kalaban nila mismo ko government. Yung singing nila dapat may voice na hindi lalagpas sa gantong tunog. May ganung law sa ibang bansa sa Amerika. Parang decimal ba yun? Bawal. Tapos bawal ang dikit-dikit ng church. Magpapattern ka mismo sa government kung saan ka ilalagay. No, tayo mga kapatid, mapalag tayo, nasa Philippines tayo. Ang Philippines, isa sa hirap na bansa. Pero mapalad tayo kasi walang pakialam yung government natin sa pagdating sa religion. Hindi pa niya priority yan eh. Anong priority ng government natin? Pagkain, bigas. Diba? Yun ang mga pera. So, pero soon darating ang time. No? May senador o kung sinong gagawa ng batas dyan sa Senado. Handa natin yun. Kaya ready tayo sa issue na to. Baka yung Primitive Baptist hindi naka-register. Huliin nyo. Sino yung elder niya? Ituro natin si elder. Hindi po. Akapin natin. Kasi magiging issue yan. Hindi man tayo, siguro wala na tayo kung dumating yung batas na yon. Baka yung mga susunod. Kaya ituro natin sa mga susunod na generation, mga leader na maging handa. No? Maging Bible-based pa rin, mga kapatid. Yan na. Next. Ito na yung continuation nung kay Elder Bean. Yung shared leadership. No? Plurality of elders. Totoo po yun. Kasi may sa Southern Baptist, yung mga kamag-anak ko, sila? Ba isang church, isa lang talaga. Hindi sila pwedeng maging 5. Nagagalit yung pinaka-head. Hindi pwede. Bakit? Maraming papasahurin eh. Tapos konti ang collection sa isang church, 5 kayo sa sahod. Maghati-hati. Hati-hati pa kayo, hindi pwede. Kaya yung iba, isa lang talaga. Kaya yung iba, nag-question bakit ang dami. Parang may narinig pa nga ako dati.
Sa Muntinlupa, bakit daw dalawa? Oo. Di ba? May narinig ako nung parang sa conference ata sa pastor. Oh, Eh. may nag-question na. Di ba may nag-question? Hindi ko na sasabihin, pero hindi ko naman talaga maalala. Bakit daw dalawa? Mapalad tayo, Bible-based po kami. Ang mga nag-question kapatid. doon, gusto mag-preach. Gusto mag-preach. Di ba? Dalawa. Na, Bible-based po kami mga kapatid. Ito na. Consistent pattern of plural elders among the first churches. No, noong una pa lang, early Christian, may mga elders na talaga sa isang sa Amen. isang church, no? Number 1, elders found in the Church of Judea. Yun. No? Basahin natin mga kapatid. Acts 11:28-30. And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit, no? At sinabi niya, magkakaroon daw ng great dirt throughout all the world, no? Matinding kahirapan, tagutom, kulang, which came to pass sa days of Claudius Caesar, no? Then the disciples, every man according to his ability, no, may giving na, no? Na-determine nila, kailangan na mag-send ng relief, no? Unto the brethren which dwelt in Judea, which also they did. Ito na yon, plurality of elders, and sent it to the elders. Ang dami palang elders doon sa Church of Judea. Pero may lesson pa dito mga kapatid. Yung relief na nakuha nila, na-determine nila, sinend nila sa mga elders. May leadership, no, nangyayari sa mga elders. May tiwala sila dun sa mga elders na nandun sa Judea. May plurality na, nagkakaisa. Kasi nagtiwala sila na doon na lang ibigay. Di ba? Okay mga kapatid. So, first churches, early Christian, marami na talagang elders sa isang church. No? Number 2, ito yung kay Elder din kanina. Elders of the church, power of prayer. James 5:14-15. No? Is anything sick among you? No? Pag may sakit daw isa sa inyo, let him call the elders. Para daw saan? And let them pray over him. Nakikita ko yan sa mga GC. Di ba? May mga GC tayo mga kapatid. Minsan may sakit si ganito. Pag-pray niyo po mga elders, kapwa ko elders. Nakikita niyo yung plurality at yung tulungan? Na bakit? Amen. Pwede naman yung may sakit ang mag-pray ng sarili niya mga kapatid. Bakit kaya tinatawag yung yung elder? Sa tingin natin, no? Ano daw? Anointing him with oil in the name of the Lord and prayer of faith, no? Matindi talaga faith ng mga elders, mga kapatid. Shall save the sick, and the Lord shall raise him up. Ito pa, hindi lang ba sa pagagaling yung sakit. And if he have committed sin, pag may nagawa pa daw mali, they shall be forgiven him. Kaya yung mga elders sa Amerika, minsan nagpo-post mga elders, kapwa ko elders sa Philippines, pag pwede naman sa ganito. No, mga elders, nagtutulungan yan. Katulad ng topic, may shared leadership kahit sa technology na lang. Makapangyarihan po yung prayer. Kaya nga lang, ngayong panahon natin, ito kasi mga mga early Christian to ngayong panahon natin, inadapt na rin to ng ibang religion. Yung pag-pray ng mga elders. Anong klaseng tradition na to, mga kapatid? Magbabayad ka ng 30 pesos, padasal. Totoo, inadapt nila to Papadasal nung kanilang priest. Diba? Naging na-adapt na nila yung padasal na tradition. Tingnan nyo, sa atin pala itong padasal Kinuha nyo sa amin. Diba? Bible-based kami. Nagpapadasal kami sa elders namin. Mahina kami. So, inadapt nyo lang pala, sa amin pala yung padasal, kayo nagpapabayad sa amin libre. Diba? Naging tradition na ng iilan, no? So, kaya, pag may nagpadasal sa inyo at nagbayad, diba? Minsan may kumakatok, Pastor! Papayin nyo naman yung mister ko. Ito na hong bayad, no? Wala hong bayad, no? Nagkaroon lang ng tradisyon na binabayaran pati padasal. Ewan ko ba kung dinadasal yun? Baka diretso bulsa na yun. Diba? Hindi natin alam Ito kasi direct Pinatawag, dinasal, nilagyan ng oil. No? Dinirect. Yung padasal sa simbahan, hindi mo nakikita yun. Tutunaw ko pa ng kandila, gastos pa. Libre lang ho ang panalangin, mga kapatid. Number 3, nasa plurality pa rin po tayo, leadership of the elders. Acts 15:1-6. Basahin natin.
And a certain man which came down from Judea taught brethren and said, Certain men, except ye be circumcised after the manner of Moses. No, may nagturo na kailangan daw mag-circumcise. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem. No, pumunta, apostles and elder about this question. Tinanong muna niyo yung elders. No? May leadership na nangyayari. No? Doon sa mga elders, kung nakatanggap tayo ng panibagong turo ngayon, dito sa kabanatuan, si brother, nakatanggap ka ng panibagong turo sa labas, consult ka muna sa elders mo. Ganun yung ginagawa nila. And when they were come to Jerusalem, they were received of church and the apostles and the elders. No? Ang dami pang elders doon. And declared all things that God had done with them. But there rose up certain sect, the Pharisees which believed, saying that it's needful to circumcise them and command them to keep the law of Moses. Sabi ng mga Pariseo. Pero ang sabi ng mga apostol, and the apostle and elders came together and consider of this matter. No, nag-usap-usap sila na may leadership talaga nangyayari kahit noong una. Tayo, nag-uusap-usap tayo ngayon kung ano kakainin, sino makakapunta, sino walang pamasahe. Amen. Di ba? At kung may bagong turo man na darating sa Primitive Baptist, walang isang elder na, uy, ito tama Kasi kwento, hindi, kailangan natin mag-usap-usap mga kapatid. Amen. Nung may pinasok na turo si Elder Romelo, bago, tingnan nga natin kung tama. Ganun yun. Kahit early Christian, early elders, ginagawa nila yun. No? May leadership. Number 4, partner and co-workers. Ito na. Partner and co-workers, apostolic delegate. No? Meaning apostolic, yung aral na simula nung Matthew 16:18, dala-dala pa rin. Delegate yung mga susunod na. Apostolic, those people who continue the teaching of our Lord Jesus Christ. Delegate, ito na yung mga partners natin. Ito na yung magiging deacons natin. No? Yung mga magtutuloy ng aral. Walang magbabago ng aral mga kapatid Ang sabi dito, magtutuloy ng aral. Yung mga magiging partner natin sa church, magiging katulong natin, itutuloy hindi babaguhin, no, mga kapatid. Example dyan, ibang religion may ganyan din May mga partners and co-workers din sila. Sa Katoliko, meron silang Papa Nuncio. No? Papa Nuncio yung katulong ng Papa. Sila yung mga susunod na henerasyon na. No? Sa Philippines, meron naman yung mga Bible school. No? Sila na yung mga susunod na aral nung naaralan nila. Yung aral na alam nila. No? Sa atin, Primitive Baptist, tayo ay meron tayong sariling paraan. No? Meron tayong nagiging partner ngayon. Katulad kami ni Pastor Romel, bigla akong sumulpot doon. No? Nakakaya ko. Hindi ko nga alam kung anong... Kasi hindi naman talaga ako nag-church Simbang tabi ako Simbang lugaw, kasi Katolik ako Simbang tabi, simbang lugaw, hindi nga ako papasok simbahan Hanggang labas na talaga ako. Masabi lang na, nagsimba ako. One day, nayaya ako ni Brother J.R. Punta daw ako ng Cavite, church daw ako. Sabi ko, paano ba ako maliligtas? Paano ako maliligtas? At that time, 5 phases of salvation kagad yung turo. Na-blessing yun, yung kagad yung turo. Katulad nung sabi ni Elder Benny, kung ano yung need, yun ang ituturo. Ang need ko yung salvation. Nasaktuhan lang naman. No? Sabi ko, talaga, maliligtas pala ako dahil pinuli ako. Yun na-continue na yung sa ganun. Amen. Tayo may mga, nung early church, Christian, meron din sila mga partners and co-workers. Example dyan si Timoteo and Erastus, Acts 19:21-22. After these things were ended, Paul proposed in the Spirit, when he passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. No? Pagkagaling niya daw ng Jerusalem, pupunta siya ng Rome. Kaya nga lang, so we sent into Macedonia 2 of them. May partner siya na hindi niya na kailangan pumunta pa ng Macedonia kasi gusto niya nga pumunta ng Rome. Sino daw ang pinadala niya? Timotheus and Erastus. Pag may partners ka pala sa ministry, nahahati ka ng mga kapatid. Napaka-importante nun. Nahahati ka na. Another example, sino? Epaphras
Colossians 1:7. Also, learn, Tagalog na lang, gaya rin ng inyong natutunan kay Epapras. So ito pala si Epapras, nagtuturo na pala to sa Colossians, ng ating minamahal na kapwa alipin, na para sa inyo ay isang tapat na ministro ni Kristo, na nagpapayag din sa amin ng inyong pag-ibig sa Espiritu. So may katulong si Apostle Paul. Sabi niya, gaya rin na natutunan nyo kay Epapras. So si Epapras pala nagtuturo na dun sa Colossians. So may co-workers, may partners. Sa Cavite may naiiwan. Sa Muntinlupa, kung hindi pwede si Elder Marshall, andyan si Elder Wally. Amen. At soon, sa Cabanatuan, kung hindi pwede si Elder Bing, andyan si Elder Romel. At soon, baka si Brother. Diba? May na-develop, may nagkakaroon ng partners and co-workers. Marami pang example, si Titus, si Epaphroditus sa Philippians 2:25, si Clement sa Philippians 4:3, Colossians chapter 4, sa Colossians chapter 4, maraming binanggit doon na pangalan, no? Na co-workers ni Apostle Paul. Napaka-importante ho na meron tayong co-workers. Sabi nga niya po, ani Pastor Bing, mahirap ang nag-iisa. Totoo yan. Kaya nga kasabihan, no man Island daw. Talaga totoo yun. Nakakabaliw yun. Kaya huwag kayong maniwala doon sa palabas na Castaway. Di ba mag-isa lang siya doon? Nabaliw eh. Di ba? Ang hirap mag-survive na nag-iisa. Diba? Sinabi kaya din. Hirap talaga mag-isa. Kaya kailangan natin ng partners and co-workers. Ito na mga kapatid. Hindi ko alam kung mahaba pa to kasi yung part 2 ng book, akin lang eh. No? Pero summary na pala to there. Summary na. Introductions about elders given to churches. No, ito na yung mga introductions na sinabi nila na kailangan ituro sa church. James instruct those who are sick. Ito na yung kanina. Call for the elders of the church, James 5:14. Yung sabi nga, pag may sakit, tawagin yung elder. Pero may ginawa yung elders eh. Nilagyan ng oil. Sabi ni Elder Romel, ni Elder Bim, hindi efficacy oil, basta oil. Huwag tayo mag-invento ng kahit ano. Ang point doon, yung elders ang nag-i-instruct kung anong dapat gawin. No? Makinig tayo sa mga leader, matuto tayong mag-lead. Kunyari sa kabanatuan. No? Huwag tayong maglagay ng kung ano-anong palamuti, elders ang masusunod doon. Nag-instruct siya, maglagay daw ng oil yung elder. Sila, kumbaga may leadership pa rin talaga yung elder. Kasi delikado, langis ng sakyan. Oh, yun. Oo nga, baka sabihin ng kapatiran, ay ilagay niyo yung langis ng sasakyan, baka sakaling gumaling. Hindi, may instruction yung elder eh. Kaya makikinig tayo, no? Matuto tayo mag-lead. Number 2, Paul instruct the Ephesian church to financially support elders. Yun na yung topic ko nakaraan. Nasa upload ba hindi? Support your pastor. Amen. Amen. Ito yan, mga kapatid. Who labor at preaching and teaching. Support natin yung pastor kung panoorin nyo sa YouTube. Mga kapatid. Kasi pag pinanood nyo sa YouTube, nakakasupport na rin kayo ng views. No? Totoo yan. Support your pastor kahit sa anong paraan. Simpleng paraan na nga lang yung panunood eh. Pag manonood kayo, tataas yung Views. views. Diba? Baka magkaroon ng commercial. Baka mamonetize na ako. Baka monetize. Akala mo lang simpleng bagay, pero nakakatulong ka na. Amen. Actually, hindi lang yung sumusuporta ka sa pastor, sa sarili mo rin, kasi nanonood ka eh. No? Ituturo natin yan sa member natin, sa mga kapatiran, sa mga kapatiran, no? Amen. I-lead natin sila na suportahan yung elder. 1 Timothy 5:17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Yung pinalaki kanina. Especially they who labor the word of doctrine. For the scripture said, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out of the corn, and the laborer is worthy of his reward. Kailangan tayo bilang leader, turuan natin yung mga kapatiran natin. Kasi hindi naman yan magkukusa eh. Soon siguro. Pero kung wala tayong ituturo, no? Kung wala tayong maituturo sa kanila, walang action yun.
Walang action. Kasi ang problema ngayon hindi lang sa Primitive Baptist, no? Hindi lang sa ibang church, na yung mismong elder doon sa local church, nahihiyang magturo, nasuportahan siya. Gusto pang mag-invite ng ibang elder para lang mag-preach ng giving. So, kailangan pala, Bible-based, ikaw na mismo magturo. No? As a leader, turuan mo silang suportahan yung ministry. Nahihiya. Totoo yun, nahihiya naman talaga eh. No? Si Elder Romel, pinapunta pa dun sa ano eh. Sa ano yung Manila ba yun, Del? Para lang sa giving, no? Ang nangyari, naging ano tuloy, na kaglang na-struck ka, napangunahan ka, nagkaroon ng leadership by 1, 2, 3 elder na naman. Tinuruan ka pa kung anong topic mo. No, nahihiya. Bilang leader, wag tayo mahiyang magturo ng giving. Part yan ng ano eh. Part yan ng base eh. Bible-based leadership eh. Yung giving, mga kapatid. Number 3. Paul instruct the church as to the proper qualification for eldership. Yon. Kasi may mga member na soon magiging ano yan, magiging elder yan. Basahin natin 1 Timothy 3:1-7. Binasa na to kanina eh. This is a true saying, if a man desire the office of the bishop, he desired a good work. Bilang elder, nakaka-distinguish din tayo kung sino yung gumagawa ng mabuti. Tsaka tinuturo natin eh. Nililid natin sila. Nakakita tayo ay may selection pang pangyayari. Ituturo ko yan siguro bukas. May continuation ito, appointment of elder. May selection na nangyayari sa church. Yung sa Acts 6. Acts 6 yun, di ba? 7 po yung na-appoint na deacons. Hindi lang naman 7 yung kalalakihan dun eh. So may examination, may selection na nangyari. No? Ganun yun, ituro natin sa kanila yung qualification ng eldership. Sa mga kalalakihan, baka naman si Amiel. Lagi niyo naririnig yun eh. Husband of one wife, baka 3 na girlfriend niya. Di ba? Palihim lang. Wala pa. So sa mga kapatiran, ituturo na natin yan. Be sure. No, sa mga kapatiran dito sa Muntinlupa. Di ba? Hindi natin alam kung hindi natin ituturo yung qualification sa pagiging elder. Baka hindi nila malaman yung requirements. No? Hindi nga husband ng one wife mangyari. No? Paano na yung eldership? Paano siya mag-elder kung 2 na asawa niya? Diba? Hindi na. So, failure na kagad. Disqualified na. Sabi nga, hindi qualified. No, disqualified na. Number 4. To the church in Ephesus, Paul states that anyone who desires to be an elder desires a noble work. Amen. Mabuting gawa. Nakikita na natin yan. Yung mga gustong maging lead, nakikitaan natin ng mabuting gawa. Totoo yan. Sa Cavite, nakikitaan natin kung sino gumagawa ng mabuti. Yung simpleng bagay na naglinis, parang gusto nito soon, parang may may servant yun kanina, no? May servanthood siya. Qualities of a servant na nililinis niya yung church. Nakikitaan natin ng noble work. 1 Timothy 3:1. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desired a good work. Amen. 5. Paul instruct the church to examine. Instruct daw yung church prospective elders. So hindi networking yung pinaprospect ha. No, sa atin elders, no? As to their qualification. No? Kasi sa networking, nagpa-prospect ka, sinisulat na yung pangalan. A to Z. Di ba? A to Z, sino yung mga kakilala ko, pati yung phone book niya, ano pa eh. Ganun din sa church. Sa church, nagpa-prospect ka na, ito parang nakikitaan ko ng eldership. Nagpa-prospect ka na, si brother. Si brother, Magkaisama si sister, ha? Oo, kasama si sister. No? Kasi hindi natalakay yung male leadership. Pastoral, ba? Hindi natalakay kanina yung male leadership. Ano yung Kaya hindi na natin sinama kasi tuloy-tuloy ito eh. Hindi ko na sinama. Hindi natalakay. Lalaki lang ho ito No, nagpa-prospect na tayo.
bilang leader, ikaw mismo, habang lumalawak yung gawain, nagpa-prospect ka na rin. Hindi para mag-networking, kundi nagpa-prospect ka na ng qualification ng pagiging elder. No? Sino kaya ang susunod? 1 Timothy 3:10 yun, and let this also first be proved. No? Kung may napaprospect ka, halimbawa napaprospect si Amiel, then let them use office of the deacon. No? Nag-i-start pala sa deacon, mga kapatid. So naprospect halimbawa si Amiel, i-start natin as a deacon na. No? Sabi dito, this also first be proved. Kailangan i-prove ni Amiel. No? Nasa kanya yung qualification, yung qualities sa pagiging elder. No? Diyan na mag-i-start yung papatayuin mo na siya, mag-preach na siya, magsiservice siya, kung ano yung paggagawin sa kanya ng kanyang elder. No? 6. Peter instructs the young men of the church to submit to the church elders. Yun. Yung mga young men, kasi meron talaga matataas ang ego ng mga kalalakihan pag umaagalaw. Lalo na kapag yung mismong nagtuturo, nakakitaan niya ng mali. Ang taas ng ego na niya. No? Tingin niya doon sa nagtuturo, ang baba na ng moral. Hindi, kamali naman to eh. So, pero ituro daw natin na kahit anong mangyari, mag-submit pa rin sa elder. 1 Peter 5:5. Likewise, ye younger, submit yourself unto the elder. Ye all of you subject one another and be clothed with humility. Yung pala'y susi. Ano daw? Clothed with humility. Ituro natin sa mga kalalakihan. For God resists the proud and giveth grace to the humble. Amen. Number 7. The writers of Hebrews instruct his readers to obey and submit to the elders. Yun. No, lagi natin ituro to sa mga kapatiran na sumunod. Obey. Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls. Ang mga elders ay yung mga watcher, watchmen ng ating mga kaluluwa. No? Halimbawa ako, bago ako naging elder, sinubaybayan naman na siguro ako ni Elder Romel. Na siguro nakitaan niya naman ako kahit paano no der. Nakitaan pa naman niya naman. Si Elder Benny. Bago naman siguro naging elder si Elder Benny, nakitaan naman siguro ni Elder Romel ng pagiging eldership. At soon, yung mga kalalakihan, ang nag-distinguish talaga yung elder. Nakikitaan niya talaga. Although sinasabi sovereignty pa rin ng Diyos na dinalaya at ginawang ano. Pero nagsisimula ho yun sa elder eh. Nakikita niya kung sino yung approve eh. No? 7. 8. Paul teaches that elders are the household stewards. Yun. Leaders, instructor, and teachers of the local church. Stewards daw ang mga elders, hindi yung boss. No? Tinuruan tayo, ituro natin kapag ikaw ay leader, kasi dadami nga, magkakaroon ng plurality. Yung nakaupo ngayon, next time dito naman yung nakatayo, magtuturo na rin yan. So, itinuturo na natin maging steward tayo, maging servant tayo. No? Maging leaders, instructor, and teachers. Titus 1:7. For bishop must be blameless as a steward of God, not self-willed. No, not self-willed. Not soon angry, not given to wine. No, wag iinom. Yung nakinig ko kanina ko iinom, no? Nor striker, not given to filthy lucre. No? No, wag daw, masamang 1 Thessalonians 5:12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you, the Lord, and admonish you. Turuan natin yung magiging elder na laging magpapaalala. Na baka si preach lang ng preach, hindi nakikinig. No? Kailangan always paalala. Next, Titus 1:9, holding, Tagalog, naghawakang maigpit ang tapat na salita, gaya ng itinuro sa kanya upang sa pamamagitan ng magaling na aral ay makapagikayat siya ng maikayat ang mga sumasalungat. Yung mga gainsayers daw. No, bilang elder, makakatagpo tayo dyan ng mga sumasalungat. Yun na yung mga kadibate. Kung tayo may sa debate, mga kapatid,
Pero kapag dinibati ka, no, sabi dito, mag-stick ka pa rin daw sa pananampalataya mo. Kasi minsan, dinidibati ka, yes ka lang ng yes. Oo nga, no? Ang tawag doon sa mga gainsayers, wag daw makikibagay. Yung iba kasi, ang daling dumigay, nakikibagay na. Para lang walang debate. Diba? Para lang walang debate, sige na, totoo na yan. Mali yun, mga kapatid. Diba? Oo na lang eh. Oo na lang, alis ka na kasi hindi. Mag-stick tayo kung ano yung paniniwala natin. Number 9. Paul instruct the church to acknowledge love. Yun. And live at peace with its elder. Kailangan pala instruct natin yung kapatiran na matutong mahalin yung ating leader. Kapag mahalin mo yung isang tao, pababayaan ba natin mga kapatid? Diba? Kapag mahal mo yung namumuno pala sa'yo, hindi mo pababayaan yan. Baka wala nang salwal yan. Bila mo na. Diba? Instruct natin yung sa kapatiran. Bumalik na sa primitive. No? Bumalik sa primitive. And beseech, 1 Thessalonians 5:12, and we beseech you, brethren, ayun, yun yung kanina. Matutunan natin, instruct natin sa kapatiran na mahalin naman yung mga naglilingkod. Okay? Next topic, instruction and exhortation given directly to elders. No? O, ito na. Ito na yung mga instruction, mga exhortation na given directly to elders. James, ito na yung kanina, yung 5:14, yung sa oil. Dito na tayo sa pangalawa. Peter directly charges elders to pastor and oversee the local congregation. 1 Peter 5:1-2. The elder which is among you I exhort, who am also an elder and witness the suffering of Christ, and also partaker glory shall be revealed. Feed the flock among of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint but willingly. Yun. Direct sa elder siya na magturo daw na willingly. Hindi dahil sinabihan ka lang ng isang elder, uy, parang hindi ka na ata nagtuturo. No? Parang hindi ka na nagtuturo. Bakit? Busy na? No? Ano yung bishop? Busy siya. No? Not for filthy lucre. Hindi para maduming isip, but of a ready mind. So, ready mind ang isang elder at hindi napipilitan. Directly, exhortation given directly to elders yan, mga kapatid. Number 2, Peter directly charged elders to pastor. Number 3 tayo. Peter warns elder against being too authoritative. Ito yung sinasabi ko kanina. May warning ang Biblia sa leader na masyado ng bossy type. 1 Peter 5:3, leader as being lords over God's heritage, hindi rin bilang mga Panginoon. Nagiging Panginoon na yung tingin niya sa sarili niya. Diba? Panginoon na, may reverend na eh. Anointed na. So, hindi yung Bible-based mga kapatid. Kundi bilang mga halimbawa sa kawan. No? So, maging halimbawa dapat, hindi maging halimbawa bilang Panginoon. Ayun yung mga naglalagay ng title eh. Yung topic nga kanina naglagay daw ng title na God Pastor, Reverend, kung ano ang pinaglalagay. So, hindi yung Bible-based mga kapatid. 4. Peter promises elders that when the Lord Jesus return, they will receive the unfading crown of glory. No? At kapag ang punong pastol ay nagpakita, ang punong pastol natin ay sino? Si Lord Jesus Christ. Kayo ay tatanggap ng isang korona na kaluwalhatian na hindi kumukupas. Amen. Marami kasi sa panahon ngayon mga kapatid, maraming elder ngayon, maraming leader, puro glory ang gusto niya. Kwento siya sa mga pinagdaanan niya, ang gaganda, siya yung bida. Pero hindi niya namamalayan yung glory na pupunta na sa kanya. Masyado ng bida. Okay lang naman mag-analogy, magkwento ka, pero i-control mo rin. Baka na ikaw na yung bida, hindi na si Lord Jesus Christ eh. Right. Hindi na yung ating Panginoon eh.
Yung glory na pupunta. Kaya yung kapatiran ay yung galing ni pastor. Sana maging katulad mo ko. Hindi na. Yan, nagiging bida na. So, iwasan din natin yung mga ganon, mga Naging kapatid. idolatry na. Nagiging idolatry na yung mismong leader. Number 5, Peter exhort elders to be clothed in humility. Yung sinabi ko nga kanina, maging humble. Tayong mga leader, tayo yung maging modelo, maging humble. Sabi niya kanina, ang hirap magalit eh. Sabi ni Elder Marshall eh. Hirap magalit. Totoo, simula nung na-ordain ako, huwag ka magagalit ha. Parang ganun eh, nagiging model ka na dapat. No? May cloth na tayo ng humility. Nagiging good example na tayo. Pero sabi nga, tao lang daw tayo. Mataas ang emosyon. Lalo na sa pamilya. Kapag hindi mo napapasunod, umiinit ka na parang takore. Umaawas din. No? Parang takore na. Siyempre, sabi nga, paano mo mapapasunod yung iba kung sa bahay pa lang, hindi na natin kaya, mga kapatid. Napakasakit nun. No? Kaya, wala tayong magawa, maging humble lang tayo. Ipakita natin na kahit ginanto mo ko, kung ano-ano pinagsasabi mo, halimbawa sa biyanan, pakita pa rin natin. Amen. No? Pakita natin na tayo clothed with humility. Sa kapitbahay, kaaway mo. No? Sabi ka lang naman na pakihinaan yung video, okay, inaway ka na. Hindi, pakita mo na. Sige, patugtog ka na. At least nasabi ko na yung part ko. Darating yung time, yung kuusang hina na yan. Nagkakaroon ka na ng shield. Kasi nakikitaan ka ng humility ah. Sila na yung nahihiya. Uy, huwag mong lakasan, di ba? Bait pa naman yung pastor oh. One time sinabihan tayo yan, inasar pa natin eh. Pero hindi siya, naging humble siya. Hindi, pusa na yan. Baka tayo nagkakaroon ng shield. Tingnan mo, tabingin na yung mukha mo dahil sinuwan mo. O yun! Nagkakaroon tayo ng shield of faith, no, mga kapatid. Number 6, Paul reminds the Ephesian elders that the Holy Spirit placed them in the church as overseers to the pastor of the church. Yung tinalaki ni Elder Lenny. No? Tayo daw yung overseer, tayo daw yung supervisor. Overseer, no? Hindi o seer, ha? Nilagyan ng over. Kasi ang overseer to supervise, no? Supervisor. Kapag seer lang, ano yung seer? Manghuhula. Kaya maraming elder ngayon, seer lang eh. Hinuhulaan nila yung future. Ganun na ho sila. Mga seer. Sira na. Na-overseer ho tayo mga kapatid. Tagapangasiwa. No? Spirit watchers tayo. Supervise. Spirit watchers. Hindi yung marites. Spirit watchers. Kung minsan inaalam na yung ano eh. No? Hindi yung minamarites yung mga kapatiran ha. Spirit ho, no? Ang sinusupervise natin. 7. Paul exhort elders to guard the church from false teachers. Yun na. Ito na yung pagiging sundalo ng elder. No? From false teachers, marami kumakatok dyan. Gusto ka na itibate. Sa Cavite, napakadaming ganyan na dahil talagang mayat-mayat. Ayan na kasi. Guard thou from false teachers. Acts 20:29-30, sapagkat nalalaman ko ito na pagkaalis ko ay magsisipasok sa inyo ang masasamang lobo. Lobo na. Na hindi pinapatawad ang kawan. No? Sa kawan talaga pumapasok eh. Bakit hindi na lang sa labas? Bakit hindi nila inaatake yung unbeliever? No? Hindi daw kasi masarap eh. Hindi masarap ang laman nun. Kambing. Mga kambing na yun eh. Diba? Tupa ang gusto. At sa inyong sarili ay magsisibangon ng mga tao na magsasalita ng mga bagay na masasama. No? Pinapasok pa yung kawan. Pero kahit, siyempre sabi nga kanina, welcome mo, greet mo pa rin. Diba? Greet mo. Magsasalita na lang kung ano-ano yan. Pero since natuto na tayo maging guard, no? Guarded na tayo. Upang ilayo ang mga alagad na sumunod sa kanila. After nyo mag-usap, ang tatargetin yan, kung hindi ka umayon, tatargetin yan yung kapatiran. Eh natuho mo na to sa kapatiran. Pati yung kapatiran, meron ng guard din. Okay? 8. Paul reminds elders to work hard. Amen. Nakikita naman natin yung mga elders. Talagang work hard.
Kahit piso na lang, pambilin tubig. Talagang work hard. And generous, you know. And generous like the Lord Jesus Christ. Work hard kahit maging generous pa rin kahit walang-wala. Acts 20:35, I have shown you all things, how that so laboring you ought to support the weak. No? Kaya napakaganda ng plurality of elders. Nalalaman din natin kung sino yung nangangailangan. Minsan, makita mo, lalapit sa'yo si Elder Beam. There. Maganda yung may GC, no? Mapalad nga tayo ngayon, may GC na tayo eh. Eto sila Paul, wala eh. Wala silang GC noon. Diba? Wala silang group chat. Kakabayo pa yan. Kao, bablahe pa sila. Para lang sabihin nyo, tapos babalik ulit. Diba? Napakahirap ng kalagayan nila. Ang kagayan niya Cavite. Diba? Ganun yung kalagayan ng mga elders noon. Pero sabi nga, to work hard. Work hard sila para lang magpalakasan. Support the weak daw. No? Laboring you ought to support the weak and remember the words of our Lord Jesus Christ. Ganun sila magpalakasan. Tayo, so very blessed tayo. Although perilous time na, talaga mapanganib na, pero sinusuportahan pa rin tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng technology. Nagpapalakasan tayo. 8. 9. Paul exhorts elders to live at peace with congregation. Ayun yung kanina. And esteem them very highly in love for their work's sakes and be peace among yourselves. Paano magkakaroon ba ng peace sa congregation? Kapag wala kang kagalit o kaaway. Amen. May peace ka. Ang sarap magsalita, ang sarap magturo. Kasi pag nandyan yung kaaway mo, ang isip na kaaway mo, siya ang target mo. Totoo yan. Kada lumalabas sa bibig mo, siya ang target mo, di ba? Kaya mas masarap magturo ng walang kaaway, mga kapatid. Ang hirap magturo nun, kada banat mo, siya, nakatingin siya sa'yo. So, wala ka ng peace of mind. No? Kahit yung elder, nahihirapan. No? Kaya, live at peace in congregation. Next topic. No? Eldership. Ito na maganda, no? Eldership best harmonized with the promotes the true nature of the New Testament church. No? Nag-harmonize daw, no? Ang eldership. Nag-harmonize ba tayo, mga kapatid? Nagkakaisa ba tayo na parang isang pamilya? Amen. Kasi pag nag-harmonize tayo, nagpapakita tayo ng evidence sa ibang tao. Ay, ito, kapatiran nila, no? Ang asaya-saya nila. Nagkakaisa sila, no? Nagkakaroon ng testimony, no? Number 1, the church is a family of brothers and sisters. Amen. Isang pamilya tayo, mga kapatid. No? The New Testament displays the family character of the Christian brotherhood. The early Christian met in homes. Ito na yung ginagawa natin. Yung early Christians, nag-church din sila sa bahay-bahay. No? Si brother mag-i-invite ng ganito sa bahay. Ito si Elder Bill nag-invite ng ganito. No? So, ginagawa pa rin natin. Bible-based pala to. No? Bible-based. Romans 16:5. Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaenestus, who is the fruitful Achaia unto Christ. No, si Epaenestus, nag-invite sa bahay dun sa local church nila. Nung una, ginagawa na rin pala nila. Ito, practice pala natin. So, may perpetuity. Pina-practice. Minsan doon kami kay Sister Janice. Di ba? Lydia. Di ba? Ganun. Kumbaga, para tayo isang pamilya, nag-harmonize. Meron bang time na kapatiran, nag-invite tapos may nagkagulo? Dito sa atin sa PB, dito sa Kabanatuan, wala naman. Or may kapatiran na ayaw magpapunta sa bahay. Yun, meron. Ayaw magpapunta. Baka kasi mapulaan kung anong meron sa bahay. Baka pagpasok ng bahay, puro santo ang nakalagay. Kaya ayaw. So, mali yan, mga kapatid. Hindi nag-harmonize tayo sa family. Kapag pinuntahan ka ng pastor mo, papasukin mo sa bahay. Salamat ka. Pasalamat ka, pinuntahan ka. So, nag-harmonize kayo as a family. Ayun pala, ayaw papasukin. Ang dami palang mapupulaan. No? So, bago pumunta ang pastor, i-ready mo na, tago mo na. Okay? Totoo yun. Kasi, yung pinuntahan mong kapatiran, hindi lang naman siya yung tao sa bahay. Lalo na kung wala sa authority, yung may authority dun,
is Unbeliever. unbeliever, hindi niya matatanggal yun. Tama. So, maiintindihan mo rin ang sa dito. No? At least, pinuntahan mo, nag-harmonize kayo sa family. Next, 1 Corinthians 16:19, the churches of Asia salute you, Aquila, no? And Priscilla. Salute you much in the Lord with the church that in their house, no? Si Priscilla and Aquila, nag-meet din sila dun sa, nag-service din sila dun sa bahay-bahay. Nag-harmonize sila as a family. Colossians 4:15, salute the brethren which are in Laodicea and Nymphas and the church which in his house. No? Si Nymphas, no? Dun sa bahay nila mismo sila nagsiservice. May harmonize as a family. Next, they shared material possession. Ito yung maganda. Kung ano yung meron ka, share mo sa kapatiran. Acts 2:44. And all that believed were together and had all things in common, and sold their possession and goods. No? Binenta. Pati yung mga ari-arian. And parted them. No? Yun ang maganda. Pinagatian. Pag sabihin may share. Hindi sinolo. Hindi sinolo. Hindi katulad ni Ananias and Sapphira sa Luista. No? Etong sa Acts, Baseball tuloy. no? As every man had need. Yung mga nangangailangan, hinati-hati nila. Ganun ng isang pamilya, mga kapatid. Ganun ng isang pamilya. Sa loob ba ng bahay, pag uminom ng juice, ikaw lang iinom ng juice. Diba? Selfish ka nun. Lahat. Kung sino yung tao sa bahay, makinom ng juice. Ganun din sa kapatiran. Kapag may blessing ang Isabela, na nagbangga. Mag-share. Matindi yun. Matindi yun. Left and right. Nagbangga eh. Nagbangga sa Cavite. Ilang bangga-banggain din. Infinite yun, no? Infinite. Ganun ang paliwanag dun eh. Naalala ko pa yung, matagal na ako wala sa networking, pero naalala ko pa yung infinite eh. Diba? Mag-share. Yan ang banggaan. As a family, yun. Maganda na as a family, mag-share daw. Galatians 2:10. Only they would that we should remember the poor. No, as a family, alalahanin mo kung sino yung pinakamahirap sa inyo. Yung nangangailangan. So may umaatin nga dyan, minsan walang damit eh. Parang hindi nakapan-church, nakasaan ko lang, pero gusto nyo matin eh. Diba? Baka naman, halimbawa ko, nagtitinda ako kung kayo ka, hindi natin damit. Wala pa naman nag-church dito na nakaupad pero. Diba? Message lang sa'yo dyan. Message lang. Basta yung walang damit ah. Kung na yun ang TV. Diba? Original nga eh. Yun natin. Share natin. Sabi dito, we should remember the poor. Nangangailangan. Hindi naman yung basta pera eh. Kung ano yung pangangailangan, yun ang bigay mo. Kung gusto ng pagkain, di bilang mo kahit man lang. Na-practice dati sa Cavite daw, di ba? May balo tayo na bigas. Nakatenga nga lang dun eh. It's one bring one. Each one bring one. Malaking timba yun eh. Each one bring one, each one bring five. Di ba na-practice yun eh. So kailangan kasi, remember the poor. Dami dala ni Jermaine Binano. Diba? Kaya nung wala eh. Next, Hebrews 13:16. But to do good and to communicate, forget not. Yun ang maganda. Huwag mong kalimutan, kanina remember the poor, huwag mong kalimutan mag-communicate, mga kapatid. Paano mo mabibigyan? Paano mo malalaman yung needs niyan? Kung hindi mo hindi ka nakikipag-communicate sa, alam mo nang hindi umatin eh. Baka naman nasiraan ng sapatos. Diba? Huwag daw kalimutang mag-communicate. Binibenta at binibisyo. Next, James 2:15-16. If a brother or sister be naked and destitute of daily food. Tagalog, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay ubad at kulang sa pang-araw-araw na pagkain. Ano daw? At isa sa inyo ang magsabi sa kanila. No? Isa sa atin ang magsabi sa kanila, magsiayaon kayong may kapayapaan, kayo na magagpainit at mga busog sa kanila. Sa kabila ng hindi nyo ibinigay sa kanila ang mga bagay na kailangan sa katawan. Mga kapatid, no? Pag may nakikita tayong kapatiran nga na gano'n, kung hindi natin gagawin tumulong, hindi natin sila tinutukoy na pamilya. No? Hindi nag-harmonize, hindi tayo nagpapakita ng evidence.
Hindi tayo nagpapakita ng testimony na tayo yung isang pamilya. Okay? Next. 1 John 3:17. Datapwat ang sino mang may kabutihan ng sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at kinulong ang kanyang pusong mabag sa kanya, paanong nananaan sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Sabi, nakita mo na nangangailangan hindi mo patulungan. So, parang hindi ka kapatid. Hindi ka kapatid nun, parang hinayaan mo lang. Parang ang tawag doon, nangiram sa'yo, nagdingi-dingihan ka, or nagbulag-bulagan. Ganun niya mga kapatid. Direct mo kung wala ka, di sabihin mo wala. Pero nabasa mo, nagsabi sa'yo, at parang wala kang pakialam, hindi ka kapatid dito, kapatid ang turing mo sa kanya. Nagbubulag-bulagan ka. No? Kung wala ka, sabihin mo, dahil wala rin kasi ako dahil. Pasensya na talaga, wala rin ako. Pero pag nagkaroon ako, sige. Pero kung hindi ka man lang nag-reply, or okay lang late reply, baka busy. Pero kung wala na, pinabayaan mo na isang taon na, hindi ka kapatid mo, mga kapatid. Next. Ito na. They ate together. Ito na yun. Bible-based pala yung pagkain. Sama-sama tayo, nag-harmonize tayo isang family. They ate together. Hindi katulad sa Corinthian Church, halo-halo eh. Mayaman sa mayaman, mahirap sa mahirap. So hindi sila nag-harmonize as family. Dito maganda kung ano yung dalang pagkain, walang dalang pagkain, we eat together pa rin. No? Kailangan natin mag-harmonize as one family. And they, Acts 2:46, and they continue daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Did eat their meat with gladness and singleness of heart. No? Kumakain sila. Waking bread, sama-sama. Maligaya yung puso nila. Di ba ganun ang nararamdaman natin pag kumakain tayo Thanksgiving? No, so evidence pala yun na nag-harmonize tayo as one family. Acts 20:11. When he therefore was come up again, and had broken bread and eaten and talked a long while, even till break of day, so he departed. Yun pala, ang ganda pala nun. Habang kumakain tayo, nag-uusap tayo, nagtatawanan tayo. No? Hindi nagmamakitesan nag-uusap lang. No? Nag-harmonize pala tayo. Habang kumakain, nag-harmonize tayo as one family. Doon mo maririnig yung mga problema, mga pangangailangan, lalo na sa pagkainan. Ganun din naman sa bahay, di ba? Pag kumakain kayo ng pamilya, minsan nga, sabay-sabay kayong kumakain, nagtatawanan kayo. May problema pala sa school yung bata. May problema pala yung misis mo. Di ba? Ganun dito sa church, mga kapatid. Next, they showed hospitality. No? As a Christian, mag-show tayo ng hospitality, mga kapatid. This, Romans 12:13, namamarahagi sa pangangailangan ng mga banal, inibinigay sa mabuting pakikitungo. Mabuting pakikitungo. So, sa madaling salita, hindi dapat plastic. No? Yes. Kasi kahit sabi mo, pinakitaan mo ng mabuti, deep inside pala sa puso mo, ayaw mong pakitaan siya ng mabuti, ayaw mong pakitunguhan siya dahil nakaraan, minarites ka niya o anong pinagsasabi niya. So, invalid pa rin yung hospitality. Invalid pa rin. 1 Peter 4:9, ganun din sinabi, use hospitality to one another without grudging. No? So, hindi nga plastic yun. Yung pakikitungo mo, 100%, walang kaplastikan, mga kapatid. Next, they cared for widows. Ito yung binanggit sa Acts 6. Kaya naman nagbuo ng appoint kasi nga yung mga balo, napapabayaan na. Tayo bilang sa panahon natin ngayon, huwag natin kalimutan, mga kapatid, yung mga balo. Kaya yung kinuwento ni Elder Romel, yung asawa ni Elder Tin, napabayaan din natin, totoo. Nakakalungkot nawala yung Facebook, hindi na makontak. So, sa deep inside, parang napabayaan din natin yung balo. Di ba? Kahit anong kontak pero sabi, naman? Malayo Pero sabi dito sa huwag daw pabayaan yung mga balo. Sino pa namatayan? Sa Muntinlupa, maganda yung naging nila Nung namatay si Elder Ronald,
Di ba? Para may contribution dun sa mga naiwan. Diba? Tama ba there? Meron? So sabi, tama yun, Bible-based yun. Huwag daw pabayaan eh. Sino pa sa Cavite? Si Brother Arnel. Parang lumilis eh. Di ba? Hindi na umaati ng church. Kasi naiintindihan natin, kamamatay lang ng asawa. Balo na rin yan. Balo na rin. So huwag daw natin pabayaan. Kasi responsibilidad natin yung mga kapatid. Kapag pinabayaan natin yung mga balo, hindi na tayo nag-harmonize as one family. Okay? Next. When appropriate, no, they discipline their members. No? Kapag naaangkop, they discipline their members. 2 Thessalonians 3:14-15. At kung ang sino man ay hindi sumunod sa aming salita, sa pamamagitan ng sulat na ito, tandaan ang taong yun. At huwag makisama sa kanya upang siya'y mapahiya. No? Kapag naaangkop lang naman, pag sabihin, idaan mo sa lugar, kawawa din naman mga kapatid. Gayon may huwag ninyo siyang ituring na kaaway. Di ba? Ang ganda. Sabi para mapahiya. Pero yung sumunod na verse, huwag niyo pang siyang ituring na kaaway. Kapatid mo pa rin yun eh. Amen. Kapatid mo, kung nagkasala ang kapatid mo, nabigyan mo ng leksyon kasi napahiya eh. Or sa ibang bagay. Pero huwag mo daw ituring na kaaway. Kaya mga kapatid, yung mga TV na luminis ng landas hanggat maaari, huwag natin silang turing na kaaway. Huwag natin silang ituring na iba. Pag gusto nilang bumalik, welcome pa rin sa family. Na iba man sila ng doktrina, na iba man sila ng paniniwala, sila ay ating kapatid pa rin. Amen. No? Sabi dito, kundi inyong paalalahanan siya na parang kapatid. No? Next, ito, they greet, ito yung syempre, katulad ko, bago pa lang ako, kinonsult ko muna kay Elder Romel kung ito ay Bible-based ba. No? Bible practice. They greeted one another with a holy kiss. Practice pala ito mga kapatid. Yung pag-kiss sa kapatid mo, beso-beso. Pero sa tingin ko, cultural kasi ito. No? Romans 16, salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. Paborito na iglesia. 1 Corinthians 6:20, all brethren greet you, greet one another with an holy kiss. Sa Amerika meron nga, pinanood ko din. After nila ng service, maliban sa shake hands, nagkikiss sila, nagbebeso-beso. So, biblical pala yun. O, ganun sila, biblical pala. Pero sa Philippines, bakit hindi natin nagawa? Sa tingin ko, cultural. Before kasi ang Pinoy conservative eh. Sa tingin ko, ganun ang nangyari. Conservative ang Pilipino, kaya Culture na yan. na-invento ang shake hands. Shake hands na lang, kikiss natin, nakakaya. Kaya tinan nyo sabi dito, salute greet you one another with unholy kiss. Bakit ba nilagyan ng holy? O diba? Pwede naman sa lagay dito, greet one another with a kiss. Nilagyan mo ng holy para maiba dun sa normal kiss. No? Mawala yung malisya. Kaya nilagyan ng holy. So sa atin sa Philippines, nasanay tayo sa ano eh. Pero wala naman siya, wala nang case. Oh, parang walang malisya. Diretso naman eh. Parang walang malisya, walang kiss. Ang point dito, sabi dito, greet one another. Yun. Tayong mga elder, huwag natin kalimutan yung mga kapatiran na i-greet. Amen. No? Nangyayari yan eh, kapag may conference, may Thanksgiving, pag nag-invite, kanya-kanya eh. Totoo yan, kanya-kanya. Hindi nga kilala si ganito eh, pangalan eh. Hindi nga kasi natuko yung greet one another. Wala nang holy kiss eh. Sige, greetings na lang. Pero hindi pa rin magkakilala eh. Diba sa PB, aminin natin sa hindi. Pumunta yung Muntinlupa, pumunta yung Cavite, pumunta yung Solana. Pagdating sa Cabanatuan, ganun-ganun pa rin yung posisyon. Iwalay pa rin. So, walang greetings na nangyayari sa iba. Kamay lang, okay, thank you. Pero hindi, kilala mo ba siya? Kilala mo ba ito? So, hindi tayo nag-harmonize as one family. Pwede ba yun sa isang bahay, hindi mo kilala? Diba? So, ang point dito, kailangan daw tayo bilang Kristiyano, mag-greet tayo ng mga kapatid. I-greet natin, welcome natin. Para hindi daw out of place, sabi nila. Ganun naman yung pag in-invite ka. Subukan mong invite ka sa isang grupo. Hindi ka pinapansin, out of place ka. Pasabuti na lang hindi ka na-invite. Di ba? Ganun ang isipin natin. Number 2,
Kanina, no? Number 2. Ano yung number 1 kanina? Number 2 na, the church is non-clerical community. No? Non-clerical, hindi ito isang institusyon. Hindi ito isang opisina, office work. No? Not working in an office or related to work. Non-clerical community po tayo. Ibig sabihin, si Elder Bim dito sa Kabanatuan, hindi po siya pinapasahod. Wala hong sahod dito. Hindi po tayo ganon, hindi tayo kumpanya. No? Paul never ordained a priest or a cleric to perform the church ministry. Oh, hindi siya nag-ordain ng kung sinong nag-apply. Ito yung qualification ko, mag-a-apply akong preacher. Hindi ganun ang ordination. No? Acts 14:23. And when they had ordained them elders in every church, had prayed with fasting and commended them the Lord, at nang maitalaga na nila ang kanilang mga elders sa bawat simbahan, at manalangin ng pag-aayuno, pinagkatiwala nila sa Panginoon na kanilang sinasampalatayaan. Hindi ko nag-apply yun. Walang office eh. Nag-a-apply ka. Sabi niyo, hindi ko ito ano. May ganun eh. Di ba sa networking, yung pinakamagaling mag-presentation, inaano, ano rin, tawag doon, for hire din. Oo. Di ba, for hire din? Visual Visual presentation, ano? Taker ba yun? Ano tayo sa English eh. Sa church dito hindi, wala akong sahod to mga kapatid. No? Na-ordain yung elder dito, hindi para magpa-sahod. Next, the church is humble servant community. Yung tinatalakay ni elder kanina, na mahagi siya ng mga lugaw-lugaw. No? Tayo ganun din. Tama yun. Pero sabi ko nga sa giving, unahin mo muna yung kapatiran. Mag-a-after siya ka sa labas. And dami nating kapatiran na gugutom. Amen. Totoo yan. Uunahin mo yung unbeliever. Samantalang yung kapatid mo nanghihingi ng tulong. Diba? Walang problema. The church is humble servant community. Yung shared leadership, natatalakay kanina. Gatherings, thanksgiving, giving gifts. Walang problema ho, maging servant community tayo sa labas. Wala akong problema kasi pagtulong yun eh. Pero, kung hindi mo pa na-practice yun sa loob ng church, huwag ka nang lumabas. Diba? Huwag ka munang lumabas. Kung sa paglabas mo, gusto mo lang ng glory. Diba? Gusto mo lang ng glory, nakikitaan ka eh. Kaya ko, galing naman ito ni Brother, doon yung member eh. Tapos makita yung isang member, di ba nagbibigay ka ng regalo sa labas? Tapos nakita, di ba member din to doon sa church? Ito yung binibigay. Bakit ganito to? Walang makain. Walang makain. Ay, ano na to? Puto, tatakbo politiko to. Diba? Unahin mo natin yung kapatiran. No? Oo, tayo ay humble church community, pero number 1, unahin natin yung kapatiran. No? Responsibilidad po natin isa't isa yun. Next. The church is under Christ's headship. Amen. Ito na yun, Bible-based to. Wala akong boss dito kundi ang ating Panginoon Jesus. No? One body, one head, Colossians 1:18. And He is the head of the body. No? The church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Jesus Christ is chief, no? And all others as under shepherd. 1 Peter 5:4. And when the chief shepherd shall appear, you shall receive the crown of glory that fadeth not away. Ang ating Panginoong Jesucristo po ang ating head. Wala akong iba, no? Hindi po yung number 1 na nauna. Wala akong ganun, ha? Amen. Walang number 1, walang number 2. Siya yung boss. Hindi, ang ating head ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Yun lamang po mga kapatid, ang pinali natin, kapag may hindi biblical na aral, dahil Bible-based tayo, huwag nating papapasukin. Yun lamang po mga kapatid. Amen.